komersyo at trabaho gawa ng mga infrastrukturang ipinatayo ng pamahalaan, may sapat na eskwelahan at libreng edukasyon. Saan man magpunta, masisigla't masasayang mamamayan ang sasalubong. Hindi magmusika sa tenga kung ganito ang Pilipinas. Ang pag-asa ng pambansang pagbabago tungo sa progreso ay nasa. Hello everyone, we're live on Facebook. This is the day 2 of Radyo OFW on Radyo Pilipinas. Stand by po and we'll continue our program in a short while. Kwento ng pagbabago sa aming bayan. Sa tapang ng pamahalaan na taboy ang mga kurap at halagan. Mga nakakaangat ng ang gulong ng progreso. Tuloy ng umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform, no? Nang ang kantang ito'y magkatotoo. Tulong, ang isumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy-tuloy ng umasenso ang Pilipino. Gawin nating totoo ang pagbabago ng ating bansa. Tumulong ng bumilis ang ating pagsulong. Kung nais lalong maintindihan ang tax reform law o ipakita ang inyong suporta, bumisita sa www.dof.gov.ph/taxreform. Tara na sa pagbabago! Hi Doc Chi! Welcome to Radyo OFW and Radyo Pilipinas. Stand by! 2017, umabot sa 18.4 billion pesos ang halaga ng nasamsam na droga, controlled precursors and essential chemicals o sangkap sa paggawa ng iligal na droga at laboratory equipment. Mula July 1, 2016 hanggang June 20, 2017, umabot naman ang halaga nito sa 18.51 billion pesos. Nangangahulugan sa loob lamang ng 7 araw, tumaas ng 0.11 billion pesos ang halaga ng napapansin ng iligal na droga sa buong bansa. Siguro doon sa second break, Are real yung numbers. line 3. Ito ang yan. pangako ko. I-rely lang yun yung number. Madali ang magiging OFW kasi as a Pilipino, parang hindi mo ma-appreciate na ikaw na Pilipino, nangangabuhan ka sa ibang bansa. Ang pagtrabaho niyo sa labas hanggang dyan. Higit kumulang mga 1,500 na nakinabang dito sa Meron pa tayong accomplishment. and si Eden ay wala pa. Kung ano man ang skills Wala mo na po. gawin natin. Wala mo na po. Napakaganda ang Pilipinas. Kay Kuya dito, pwede natin tawagin mamaya. Pamahalaang mula sa masa, para sa masa. Mahalagang isyu, maiinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Flip around, meron tayo. 3-8 sa Metro Kung Manila. pwede itong i-connect, pwede pa daw. Hindi pa daw. Ang boses ng OFW sa buong mundo. Radyo OFW. Okay, ito na. Bumubulta na ulit kami. O isa nga pala mamaya, medyo makakakwentuhan natin si Labor Employment Secretary Silvestre Bebot Bello III. Maya-maya lamang at natimbrihan na natin. So siguro pagdating natin mamaya sa kalagitnaan itong ating unang bahagi, baka kakwentuhan na natin siya. Which brings us to our question of the day para sa ating mga OFWs worldwide. Sapagkat mainit nga na pinag-uusapan itong sisingilin daw sa mga foreign employers na yung payment para dun sa OEC. Ngayon, meron tayong QOTD, as in question of the day, na itatanong sa ating mga OFWs at yan ay... Base sa inyong experience, sino yung nagbabayad ng OEC? Kayo ba na OFW or yung mga employer niyo? Yon, ang magandang tanong. Ayun. Kasi it's one thing po to syempre ang ideal situation talaga ay employer ang magbabayad. But of course, it's expectation versus reality ang pinag-uusapan natin dito at tinatanong natin sa mga OFW, base po sa inyong experience, ano po ba talaga ang realities na nangyayari? Sino ba talaga ang nagbabayad? Kayo ba na OFW o ang inyong employer o minsan yung agency, Siyempre kasi co-equally liable po ang recruitment agency na nagpapaalis. So yan po ang ating tanong.
Sa mga gusto pong magpadala ng sagot, meron po tayong Facebook Live ngayon sa facebook.com/radio-OFW. Ayan. Pag kung yung employer, ang another question dito, Hannah and Jen, yung kung yung employer salary reduction ba? Or kung yung agency, ganun din ba, ikakautas din ba doon sa inyong di ba? Di ba may mga usually kaya ka nakaalis because of the recruitment agency. Tama ba? And then, doon ba yung bang magbabawas or doon na sa sinusweldo? Depende po yun sa arrangement. Yung arrangement. So, merong time na, syempre, for example, for household service workers, walang placement fee. Yes. Para naman dun sa ibang skill category, maaring meron. So, yung iba, ang ginagawa ay salary reduction, naman binabayaran. So, depende na lang po yan. So, yung mga bayarin, like yung sa OEC, yun yung gusto nating itanong. Because dapat nga ay yung mga foreign employers, yan, sasagot. Pero yun nga ang gusto nating malaman, At meron na tayong sagot actually dito sa ating QOTD, Question of the Day. Iba naman natin ang sagot ni Kuya Rolando Carabello. Sabi niya, ako po. So siya bilang OFW, siya ang nagbabayad ng OEC. Alright. Okay. Sabi naman dito ni Pilo Fabros, nung umuwi po ako last February 2015, ako po nagbayad ng OEC ko, halos 4,000. Teka, bakit ang laki? Nagtataka nga po ako kung bakit biglang nagtaas yung fee, samantalang nung unang uwi ko, halos 3K lang yun. 4,000 plus na yung itong pangalawang uwi niya? Yan eh. Oo, 4,000 daw, At bigla daw nagtaas ang sinasabi ni Pilo. Ngayon, ang OEC naman po ay 100 pesos lang dapat. So, hindi natin alam, hindi niya rin nabanggit kung paano umabot ng 4,000, saan niya to binayad at sino naningil. Did he or she pay for this through the agency o through the employer? Kasi dapat kung OEC lang pinag-uusapan, ay 100 pesos lang yan. Teka, Baka, naman, duda ko, kaya siya nagbayad ng medyo malaki, baka kasali dyan yung OWA. At saka yung iba pang bayarin. Ayun. Hindi lang OEC. Hindi, kung sa OWA, paano ba? Meron kang monthly payment ba noon or what? 2 years membership po, yun, na $25 US dollar. $25 US dollars, so 2.5. 2.5. Baka nga, that's the reason why ganun kalaki. Yes. Doon sa unang niya, halos 3,000, baka yun ang unang sigwada ng payment niya rin. Tapos yung 4,000 plus, baka yung pangalawang sigwada naman para doon sa, another additional payment. Nabanggit mo dyan sa OWA. So, di ba Overseas Workers Welfare Administration yan, nagapang yan. So, ang pakialam niyan, ang gampanin niyan, yung kapakanan ng ating mga OFWs. Di ba? Yan ang troubleshooter ng mga kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Ngayon, kung ganun kalaki, maaari nga. Pero dapat, paano ikaklaro ni Pilo? Pilo ba? Paano niya ikaklaro yan? Kanina ikaklaro yan. Di ba? Oo, siguro diba? kung nakikinig siya, i-klaro na lang din niya. Although this was 2015 pa, Pero yun lang nililinaw natin. As far as the Overseas Employment Certificate or OEC is concerned, 100 pesos lang dapat yan. Okay, si Betty, sabi niya dito, actually dito ako sa Singapore, karamihan ng employer basta agency ang mag-process na home leave mo. Pero kung walk-in ang pag-process ng home leave mo, may ibang employer na hindi sila magbabayad. So wala kang choice. Ang hirap maging isang OFW, meron pang mga employer na kahit may sakit ka, hindi ka nila ipapadoktor kahit sa mga clinic man lang sana. Ayun. Ang kanyang sagot. Okay. Alright, si Bea Antauribo, employer po nung nagbakasyon ako last January 11, 2016 to March 8. Ang balik ko kompleto na lahat at binigyan ako ng 500 dirham para daw sa OEC ko. Sobra pa. OEC, Zamboanga, 1,005 peso lang natira. Okay. Ano to? May natira pa sa akin 4,500 pesos. Okay. Okay, so sobra pa yung binigay sa kanya. Oo. Ayun, and then ang daming nag-react agad doon sa ating yung katanungan na yan. And at the same time, siguro bagit mo nga James na kaya malaki yung binayaran ni Kuya Pilo, tapos ganun figure, tapos ito naman
magkakaiba pala ng ano? Bakit ganon? Bakit ganon? May iba-ibang ano? So may nagsasabi na sila daw nagbayad, Yun. meron ding nagsasabi na yung employer daw ang nagbayad. Oo, di ba? Oo. Pero ang employer kasi, especially kung dati na siyang nag-hire ng OFW at familiar siya dun sa mga fees, 100 talaga yung binabayad. Ngayon, the task of actually informing the employers na magtataas itong fee because it will be in the form of the ID, that remains to be seen kung sino ba magsasabi kay employer nun. Will it be the OFW? Yes. Baka maniniwala ba ang employer pag sabihin ni OFW na, uy, you have to pay, madam, sir, you have to pay 1,000 pesos for this ID. Diba? So, of course, papasok din dyan yung recruitment agency to assist and to explain. So, dyan po tayo, yan din yung mga bagay-bagay na unless na ma-implement pa, these are all just mga uncertainties. Ayan. Isa ding nababasa natin na sentiment sa social media, yung sinasabi nga ni President Duterte na regalo niya to para sa OFW. Di ba pag sinabing regalo, libre talaga. Bakit kailangan nating singilin yung employer kung regalo ito para sa kanila? So ano pa talaga? Yes. Si Sinetric Gofredo. Ayan, ang dami ng reaction, di ba? Dami ng reaction. Watching here from Kuwait, God bless you all. Si Mika Estocado. Meron naman ditong isa pang shoutout. Si B. Bautista Quezon. Sabi niya, watching from HK sa Hong Kong. Ayan, so Hong Kong is tuned in sa atin ngayon. Ma'am, pakitulungan po, may kaibigan ako dito sa Jeddah. Pinigilan ng immigration. Di daw pinayagan ng employer. May ticket na po siya. Flight niya, June 14, 2017. Wala naman aksyon. Consulate dito, tatawagan na lang daw. Hanggang ngayon, wala pang tawag sa kanya. Please, patulong naman po. Salamat, sabi ni Herbert Kalipayan. Yun ang tanong. Ano yung dahilan kung bakit hindi pinayagan or pinigilan siya ng immigration? What is the reason for that? Siguro, Herbert, you can just send us the details. Nakikita niyo po yung ating Radyo OFW page. You can send us a private message with the complete details. Yes, Sa Jeddah daw ito nangyari. So we can get in touch with immigration sa Jeddah ang pumigil. Yun din, di ba? Papauwi na ba siya? Well, kung papauwi na, dapat maklaro natin yan. Di ba? Alright, sige. Hinihintay namin po ang inyong PM. Yes. Ma-share ko lang, may isa tayong hinahawakan na OFW. Siya naman nasa Qatar. Pauwi na siya, papasok ng immigration, tapos sa immigration na hold siya. I mean, is it prior doon sa tinatawag natin na naging problema ng Qatar at yung ilang mga... hindi po. Wala pang ganong issue. Walang issue. Yun na talaga yung problema. Siya naman, nalaman namin kung bakit siya na-hold. Dahil may dala siyang mga alahas. Ayun. Nakita dun sa scan. Okay. Na madami siyang dala na alahas galing sa amo niya. So, ngayon, may kaso po talaga. Depende po kasi sa sitwasyon. May iba naman, may exit visa na sa immigration na hold dahil nalaman may utang pala yung sa credit card. Alalahanin po nila na sa Middle East, napaka-stricto na ngayon ang tungkol sa credit card. Di ka makaka-uwi talaga kung hindi ka clear. So, wala tayong maitutulong doon pagka gumawa sila ng problema doon dahil matindi yung kanilang batas eh. Well, actually, diba? Obligado naman po talaga na isettle muna lahat ng obligations. At tulad niyan, meron palang bit-bit na alahas. That's the reason kung bakit siya pinigilan ng immigration doon. Diba? Yung pala, so how can we help her or him? Diba? Anyway, mga kaibigan, magpapatuloy ho tayo. Mamaya, pagbuelta ho namin, makakakwentuhan natin ang ating butihing kalihim ng Department of Labor and Employment, walang iba kundi si Secretary Silvestre Bello III. Sandali lang po, ilang paalala. Sa totoo lang, if just an uprising, just like the mainstream rebellion of the MI pati Yemen, I can endure a war with you. And I can even plead peace with you. Wala akong problema at naintindihan ko kung bakit tayo nag-aaway at nagpapatayan. And as President of is from Mindanao, and whose mother is a Mindanaoan,
alam ko kung ano ang sakit sa puso ninyo. Alam ko naghihinakit kayo. Kaya alam ko ang sakit ng loob ninyo at ano ang dapat natin gawin. Ang masakit sa akin na pumasok at fractured ideology na hindi naman malaman sila mismo kung ano ang ginagawa. All that they want is to kill and destroy. Paano tayo mabubuhay niyan? Kaya muna ako, I am very sorry that this has to happen. I am not happy na mamatay ang mga maranaw. Hindi ako maligaya sa hirap ninyo ngayon. Wala akong nakitang satisfaction even in winning war. I just wanted this thing over and itong mga radical extremists out of the Muslim world. Tatapusin ko talaga ito. But one thing I will promise you, my brother Moro. I will see to it that Marawi will rise as a prosperous city again. Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan. Ugaliin ang pag-inom ng maraming tubig. Ito ay mahalaga kahit sa tag-ulan. Nakatulong ito para mailabas ang mga toxins sa katawan. Ngunit tiyaking malinis ang tubig na iinom dahil maaari itong nakontamina ng mga kilalang diseases na tulad ng amoebiasis at cholera. Upang masigurong malinis ang tubig na iinumin, pakuluan ito o kaya'y uminom na naman ng purified water. Malusog at malakas na katawan. Panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas. Ipinangako ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa una niyang sona ang pagpapahalaga sa mga karapatan ng kababaihan. As I order all agencies and oversight bodies and local government units down to the barangay level to fully implement the Magna Carta for women. For doing so will ensure that man and woman will be partners in the pursuit of country's economic, social, and cultural and political development. Sa unang pagdiriwang ng National Women's Month sa ilalim ng bagong pamahalaan, ginamit ang temang We Make Change Work for Women na naaayon sa slogan ng administrasyon na Change is Coming. Bunsod din ito ng direktiba ng Pangulo na ipatupad ang Magna Carta sa buong lipunan sa pamamagitan ng mga programa at serbisyong tutugon sa pangangailangan ng mga kababaihan. Pangulong Duterte, patuloy sa pagsulong ng pagbabago sa bansa. Mula sa gitna ng bakbakan, babangon muli ang Marawi City. Ito ang pangako ng pamahalaang Duterte sa mga biktima ng pagkubkob ng Maute terror group sa Marawi City. I just wanted this thing over and itong mga radical extremists out of the Muslim world. Tatapusin ko talaga ito. But one thing I will promise you, my brother Moro. I will see to it that Marawi will rise as a prosperous city again. Mga nasirang gusali at bahay, itatayo. Mga nasirang hanap buhay, ibabalik. Kaisa ang Radyo Pilipinas at ang sambayanan para pagtibayin ang katahimikan, kaayusan at kapayapaan para sa Marawi. Pangon, Marawi. Mahalagang isyu, matitinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas sinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Ang boses ng OFW sa buong mundo. Radyo OFW. Okay, welcome tayo. 35 minuto na at 17 segundo lumilipas sa alas 8 ng gabi. Mukhang nagdadagsaan yung mga reaksyon. Nagdadagsaan ang mga greetings, mga reaksyon, mga katanungan para kay Secretary Bello. We're still trying to get Dole Secretary Sylvester Bello III on the air para po sa inyong mga katanungan tungkol dito sa OFW ID or yung Idol ID. Alam po namin na marami pa po kayong mga tanong, mga minamahal natin mga OFW. So you can send us your questions dito po sa ating Facebook Live. In the meantime, batiin muna natin si Mylene Ramos Tayem, hello. At si Mera Salahuddin ng Damam. Si Bianca Fontanosa mula sa Bahrain. Uy, si Charlotte Lapasara ng Queen, United Arab Emirates. Good evening sa'yo.
At eto, sabi naman dito ni John Lisa Santillan Ferrer, kay Secretary Bello, wag niyo po ipagpilitan na si employer ang magsha-shoulder ng OFW ID dahil malabo po yan. Kung gusto niyo po, kayo ang mag-mandatory sa mga employer namin para malaman nyo ang sagot nila. Ayan. So, ito din, kagaya nung nabanggit natin kanina, sino nga ba ang magsasabi sa employer na mandatory, dapat sila ang magbayad nito? Si Maria Victoria Arguelles, hello world, watching from Taiwan. Si Luisa Garcia naman sa Bahrain at si Eduardo Legaspi watching us from Jeddah. Salamat radio station. Katulad ninyo, God bless. So welcome po welcome po sa mga Team Radyo OFW natin sa ating bagong himpilan. Alam po namin na marami po naninibago sa inyo. But we are so happy dahil marami po dito mga suki. Marami tayo dito mga suki na nagpaparamdam, nagsha-shout out sa ating Facebook Live. So, welcome, welcome, welcome. Ayan. Alright, may mga message pa tayo dyan at sagot sa ating question of the day. Si Abelardo Manrique. Mula noon hanggang ngayon, lahat ng bayarin sa mga document ng OFW ay ang nagbabayad ay sinasabi ng employer. Pero ang iba naman, talaga ang mga worker. Hindi po totoo na babayaran niya ng worker. Yun. Si Leia Denalo ng Qatar, ay ito, nagpaparamdam siya, nag-shout out. Si Divina Olaes, hello Philippines, good evening to my family. Yun kasaklang, tamaan sana ng kidlat. Yung magsisinungaling na employer ang nagbabayad ng UEC nila. Kahit sa sarili nilang bulsa ito, galing pa rin yan para isalba. Gagawin pa rin nila yan para maisalba ang ating kahihiyan. At si John Lee sa Santillan Ferrer, checking in from Riyadh. Meron ditong mensahe mula kay ako si Det, kay Doc Det Monted mula dyan sa Saudi Arabia. But we will reserve her question. Mahalagang may tanong natin to para kay Secretary Bello. Abangan mamaya, Doc Det, isa-standby lang natin yung inyong question. Ito yung kaugnay naman dun sa sinasabing fake daw. Yung kumakalat na portal sa social media, yung website kung saan pwede daw mag-sign up ang mga OFWs para dito sa OFW ID. So, lilinawin natin yan kay Secretary Bello in a short while. Si Lucky Lucinara, totoo po ba yun? Ang alin? Yung bayad? Sana hindi totoo. Diba? Sinasabi nga po ng iba, regalo yan, diba? Saan ka nakakita daw ng regalong pinapabayad? Parang, Sis Gemma Gumamela, ito ang aking regalong cellphone para sa'yo. Bayaran mo, ha? Ilang gives. Ilang gives yan. O di kaya pa bayaran sa sa kapatid mo. Di ba? Parang ganon. Pati yun nga po, like we said, unless na lumabas na yung guidelines, yung implementing rules niyan, titingnan po natin kung ano ba talaga, what's the real situation, at ano ba talaga yung dapat na sundin na kautusan mula sa DOLE kaugnay po dito sa pag-implement ng project na ito. Kasi in essence maganda naman yung idea ng project but of course yung consultation diyan tayo nagkakaroon ng mga glitches, ang tawag nga dito birth pains, di ba? Any project naman ay dumadaan talaga sa ganyan. Watching from Singapore si Metelin Punzalan. At wala daw pong bayad yung idol, sabi ni Lucky Lucinara. Yun nga po, wala dapat bayaran ng ating mga OFWs. Si Hatasha Takashima. Hi. Pero hindi siya from Japan. From Singapore siya. Teka, yung apelido niya, Hatasha Takashima. Yung usual surname from Japan, di ba? Yung Takashima. Oo. Di ba? Ayan. Last Samurai. Parang The Last Samurai, best. Parang may tunog na Hiroshima, no? Oo. Kumiso. Hi. Konnichiwa, kumiso. Pwede. Pwede ka na sa Japan, best. Ang paborito ko dyan, yung watashi wa anata wa aitamashi. Meaning? Aistero. Aistero. Ayun. I love you pala yun. Okay, noted. Di ba? Alright. Okay, sino pang babatiin natin, Bes? Ang dami pang mga dyan, mga sagot. Meron na yata kay Ate Jams Binabati natin yung mga admins natin, yung supporters natin sa social media. Si Doc Chi Umandap ng Kuwait. Hi, Doc Chi! Si Sir Rolando ng Jeddah. Qatar, si Ate Esther. Alcobar, si Ate Pearl
Nilia, sa Abu Dhabi, si JB Tirones, at saka sa Riyadh, si Doc Det Monte. Ayan, sa Israel, si Claire Cornejo, si Josephine Duque ng Italy, Marites Castillo ng London, at si Giselle Tejerero, hola, dyan sa Spain, Hazel Rosimo ng Malaysia, Sheila De Jucos ng Taiwan, Lovely Fernandez ng Singapore, si Ate Nati Manalo dyan sa Hong Kong, Sa Macau, si Annabel Taopo. Sa Japan, si Servey Marquez. Sa South Korea, si Miss Jenny Kim. At sa Taiwan, si Kuya Doms Arafeles. si Ces Apolinares, hi from Vienna, Austria. Wow! Alright. Okay. Sound of Music. Di ba Ha? dun yan? Sa Austria ba yun, Bes? Yes. Oo nga pala, no? Hindi ko Buti na naalala mo. nakalimutan yung movie na yan. Kasi favorite ni Papa. Anong title? Sound of Music. Julie Andrews. Yes. Napakata mo nga naman. Kapanahunan. Hindi, pero there, I think that was in Salzburg. Ayun. Inaalala ko hindi siya sa Vienna, but it was set in Salzburg. Tama ba? Ang trivia? Oy, by the way, magkakaroon din tayo ng country trivia, ang iba't ibang mga very interesting facts about different countries all over the world. Kasi syempre, ang mga OFWs natin, global na yan sila di ba? Yes. They're spread out all over the world. So, maganda na rin na magkaroon ng mga dagdag kaalaman about different countries. And at the same time, perhaps we can also share sa ating mga listeners, and of course, yung mga relatives ng ating mga OFWs, baka hindi na ikukwento ng kanilang mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, kung anong tradition meron yung bansa na kanilang pinagtatrabahuan. Perhaps we can also share yung mga important features or sabihin natin, siguro salient features in relation doon sa tradition ng bansa na pinagtatrabahuan ng kanilang nanay, ng kanilang tatay, ng kanilang uncle, sister, brother. Di ba? Magka-crowdsourcing din tayo Diba? nitong mga trivia na to coming from the OFWs, Kasi yung mga nandun na, dati nang nagtatrabaho, ilang dekada na o ilang taon na nagtatrabaho, sila din kasi yung tumutulong doon sa mga first-timer sa pagbibigay ng tamang impormasyon, sa pagbibigay ng mga tips, mga do's and don'ts. So, yan ang gagawin natin, Mayroon tayong continuous na PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar on the air. Okay. Pa-shoutout naman po, Madam from Kuwait, si J. Diaz Dapog. Okay, meron lang tayong i-remind sa kanila, Best, Kasi yung mga dati na natin mga listeners, maging doon sa kabilang himpilan, alam na nila to. Kasi po, Kuya Tony, ang tawagan po kasi dito sa Radyo OFW ay ate at kuya. Kasi ang sinasabi po namin, pag tinawag nyo kaming madam, o di kaya sir, para tayong foreign employer ang dating. Totoo naman yun. Ganun ang tunog talaga Di ba? Maski madam, sir, di ba parang dayuhang di ba? Oo. Huwag Kaya tayo dapat maging dayuhan. Either kuya, ate. Regardless of age. Yes, I mean, di ba? oo. Ate, kuya. Ay, kaya nga, okay naman sa inyo. Sabi ni Jeje, thanks, madam. Madam pa rin. Ate na lang po, ate, kuya. So, ayan, si ate Jeje. Ayan, so okay lang sa inyo James and Hannah. Ate ang tawag ko. Ay, maski hindi na po si kayo na lang po si Kuya Tony. Ayan, di ba? Anyway, panay yung pagbati natin. Binabati ko nga pala. Actually, they're monitoring right now. Nakikinig sila habang nasa sasakyan dahil nanibago sila dahil there are times napapakinggan nila ako sa umaga, tanghali, or hapon. Pero ngayon, bakit gabi at bakit biglang yung pagmamalasakit ko sa ating mga OFWs biglang ganon. Happy listening nga pala dito kay Kuya Glenn Amponga. Of course, yung kanyang Better Half, si Ate Marge, nakikinig sila. Hi, At kay Kuya Noel, kay Kuya Noel, tsaka doon sa Ayan. kanyang may bahay nasa City of Baguio right now, si Ate May. Yan, happy listening sa inyo. Happy listening. Yes, kay Kuya Benji Potasio ng Prolex. Yan. Kay Kuya Ryan Dean. Yan, lahat na. Alam mo, nagulat sila parang naulinig kita gabi. Alam ko, umaga, tanghali o hapon, doon ko tayo napapakinggan. Biglang Ayan. ganun pa yung malasakit mo sa mga OFWs bigla. Panggabi na si Kuya Tony. Kaya nga, wag ko kayo manibago. Ayan. Andito, kasama ko, si Ate Hannah.
Ay, kuya talaga. Okay. Hello po, watching from Tabuk, KSA, si Babylyn Pineda. Magkalas, si Jelyn Del Rosario naman. Ayan. Hello, bakit po nilipat ang time? Actually, 1 hour earlier lang naman, ano? Kasi earlier previously nasa 9 o'clock time slot tayo. Watching from Riyadh, si Bray Galinato. Ayan, ang bilis ng ano, no? Ng move ng ating paspasan na natin itong mga message, baka yung iba sabihin, oy, bakit kami hindi nyo binati? Sadyang napakabilis na po talaga yung pag-akyat ng mga message dito sa Facebook Live. Okay. Sandali lang, meron tayong break. Sandali lang, babalik po kami ha. Sandali po. Bakit kaya? Teaching ka na yung sa Metro Manila. Ipinangako ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa una niyang zona ang pagpapatayo ng mas maraming infrastruktura. On the other hand, we will accelerate infrastructure spending, improving national roads and bridges, and implementing the Mindanao Logistics Infrastructure Network. And other road network master plans. We shall pursue inter-island linkage projects. So we shall also pursue rail projects in Metro Manila at the major key points and the country, including the Mindanao Rail Project. Inilunsad ng pamahalaan ang Dutertenomics o Build Program kung saan mahigit 3.6 trillion pesos ang gagastusin sa public infrastructure projects mula 2018 hanggang 2020 upang masimulan ang golden age of infrastructure sa bansa mula 2017 hanggang 2022. Kabilang sa mga proyekto ang Mega Manila Subway System, Philippine National Railways, PNR May meeting po Mindanao Rail, Luzon Spine Hindi ko ba ngayon, Expressway, kasi matapos tayo bukas. Pangulong Duterte, patuloy sa pagsulong ng pagbabago sa bansa. 4 na milyong buhay na nasira. 19,710 barangay sa 18 rehiyon ang apektado sa iisang bansa, sa iisang mundo na sinira ng illegal na droga. Hahayaan mo bang madagdagan pa? Kumilos ka na, may magagawa ka pa. Makisa, isumbong ang anumang informasyon may kinalaman sa illegal na droga. Tumawag sa PIDEA Call Hotline sa text sa 0999-888-7332, 0927-915-0616 o sa 0925-573-7332. May lakas sa pagkakaisa. Protektahan ang bawat pamilyang Pilipino laban sa illegal na droga. Isang mensahe mula sa PIA, PIDEA at ng bilang ito. Healthy diet, gawing habit for life. Narito ang 10 kumain myths ng National Nutrition Council. Number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Number 2, sa unang 6 na buwan ni baby ay breastfeeding lamang. Mula 6 na buwan, tsaka siya bigyan ng iba pang angkop na pagkain. Number 3, kumain ng gulay araw-araw. Number 4, kumain ng isda, karne, at iba pang pagkain na may protina. Number 5, uminom ng gatas at kumain ng mga pagkain may laman sa calcium. Number 6, yaking malinis at ligtas sa ating tubig at pagkain. Number 7, gumamit ng iodized salt. Number 8, maghinay-hinay sa maalat, mamantika at matatamis na pagkain. Number 9, panatilihin ang tamang timbang. Number 10, maging aktibo. Iwasan ang alak at huwag manigarilyo. 10 kumain meds ay sundin para sa mas malusog na Alright, buhay. standby po kayo at nasa linya na po natin si Secretary Sylvester Bello at i-post niyo po yung inyong mga tanong at tatanong natin kay Secretary. Masisinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Radyo OFW. Okay, magpapatuloy tayo. Ito na, Hannah and Jams, yung ating butihing kalihim ng Department of Labor and Employment. Walang ibang kundi si Honorable Secretary Sylvester Bello III. Ginong kalihim, magandang gabi po. Secretary Bello. Ayan. Okay. Ano, nawala? Anong nangyari? Ando na kanina eh. Okay, in the meantime, habang inaantay natin si Secretary, yung ating mga OFWs na nakatutok ngayon sa ating Facebook Live,
mag-post na po kayo ng inyong mga katanungan, mga comments, o di kayo mga suggestions po, no, para kay Secretary Bello kaugnay po dito sa mainit na pinag-uusapan na OFW Idol ID. At ito na pong pagkakataon, alam po namin na napakarami po ninyong mga katanungan, mga bagay po na nais malinawan. So ito na po, we are trying to get Secretary Bello back on the line. At marami po kayong mga, mga comments dun sa ating kung sino bang nagbabayad talaga ng OEC, kung yung OFW ba, o yung employer, base sa kanilang experience. So, ito na pagkakataon para magtanong sila kay Secretary Sylvester Bello III. Mr. Secretary, magandang gabi po. Good evening, magandang gabi, Tony. Yes, kasama po natin si Hana Senieres at si Gemma Gumamela. Hana and Gemma, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Secretary Bello. Nandito na po ang Radyo OFW sa ating bagong tahanan sa Radyo Pilipinas bilang kapartner po ng Radyo Pilipinas sa paghahatid po ng impormasyon sa ating mga bagong bayani, mga OFWs. At syempre, ay kapartner din niyo po kami dito sa ating program sa paghahatid po ng info. Especially kaugnay po dito sa mainit na pinag-uusapan ng OFW ID. Ginoong Kalim, paano po ba ito? There are some questions coming from our OFWs. Ano ba ito? May bayad ba? At kung may bayad, sinong dapat magbayad? Yung employer ba o yung mismong OFW? Pakisabi pa sa parating sa ating mga dinama ng mga OFW na itong idol, which is the ID ng DOLE, ay libre po para sa ating OFW. Maliwanag po yan, wala nilang babayaran. Meron man nagsasabi na may babayaran ko, kaya maniniwala, niloloko lang sila. Yung mga nagsasabi na nag-online na, nagpopo lang ngayon dahil hindi pa open yung portal ng online natin. Hindi pa kami nagpapalabas ng implementing guidelines. After which, mag-issue na kami, I will start producing yung ID. Sir, yes. Ayun. Sir, when can we expect po na mag-i-issue po ng guidelines ang DOLE kaugnay po nito? Within the week, Gemma, o... Si Hana po, si Hana po. Hana, within the week po. Yes, sir. Kaugnay po dun sa sinasabi niyo pong portal po, kasi yun nga po yung naging mainit po, na ini-screenshot. Opo. So, ito po bang idol na website kung saan pwede sila mag-sign up? Ito po ba wala pa po? Wala pa kami binubog ng portal. Baka, alam mo, Secretary, hindi kaya mga nangiintriga lang yun? Talagang mayroon diba? Talagang nanluloko na naman. Gusto na naman magkaroon ng fastback. Walang paraan. Pero wag po kayo naniniwala na pwede na mag-online. Hindi pa kami nilalabas yung implementing guidelines na hindi pa natin pinubuksan yung portal ng ating online. So, our OFWs can expect within the week? Yung implementing guidelines. Yes. You will sign and then after that, we will start producing yung ID. Okay. Okay. So, libre po, huwag kayo maniniwala na may bayad yan. Huwag po kayo maniniwala. Kung meron nagsabi dyan, nangongotong yan. Opo, marami pong nalito kasi, Secretary, kasi yung www.idol.ph, nandun daw po sa press release ng DOLE, ayon po sa ibang OFWs po natin na nag-comment. Nag-apira ko doon sa programa ni Mocha. Opo. Sinabi ko, maliwanag doon na walang bayad na manggagaling sa ating mga OFW. They will get their ID for free. Ayan. Not a single centavo for their ID. Maliwanag po yan, Tony. Tama-tama ito. Ginoong Kalingem, meron kaming ilalambing sa inyo kung maaari. Pwede ba kung within the week na ilalabas yung ating implementing rules or guidelines, pwede bang ibuhay na mano mo itong programa? For me, after 1 week, kasi yes, oo. Kasi alis ako pagpuntang Netherlands. Okay. And I'll be back just in time for our SONA. Ayun, okay. And after that, tatapusin na namin yung implementing guidelines. Yeah, that's very good. Well, Ginoong Kalim, maraming salamat sa pagkakalob niyo ng panahon para sa ating mga OFWs and please allow us to get in touch with you from time to time para sa... Anytime, Tony, anytime. And thank you also for this opportunity to clarify this issue. Ang daming mga tumatawag sa atin.
iba-iba ang dumarating na balita sa mga ating OFW. Huwag po kayong magpaloko, mga kaibigan, mga minamahal nating OFW, you will get your ID for free. Ayan, okay. Secretary, thank you very much for the time. Talagang we're very honored and happy. Okay? Thank you, sir. Good night po. Good night. Yan. Kita mo na. Maraming salamat, Secretary Bebot Bello III. Maliwanag yan, ha? Walang dapat bayaran. And within this week, yes, ay magpapalabas na ng guidelines. So, konting tiis na lang. Konting tiis na lang. At Okay. As soon as he's back, tamang-tama for the State of the Nation address, doon natin sa titibran. At nabanggit naman, sinabinggit na, buhay naman itong programa para ilahad niya. O, ito na. O, di ba? So, walang, yung mga nagpapadala ng wag na silang mangamba, wag na silang, di ba? Di ba? Kaya, ayun, Ate James, ang ganda ng ngiti mo, umingiti ka na ngayon. Kanina parang nagugulumahanan ka rin eh. Ha? Di ba? Ang lalim ng nagugulumahanan. Nagugulumihanan. Parang litong-lito ka na yan. Parang, may agam-agam. Oo. Ayan. Okay. Sandali lang, meron tayong balita. Babalik tayo after the news. At siyempre, after nung ating pagkawing sa PTV sa Lotto. Huwag po kayo aalis mga Team Radyo FW at kami po yung magbabalik after the news break at saka ng ating Lotto na patch sa PTV at kami po yung magbabalik around 9:15 kaya wala pong BBTO, magbabalik pong Radyo FW. Okay. Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon. Ikaw mag-news? Sige. Buti nakuha na natin. Magandang gabi, narito ang mga balita hanggang sa mga oras na ito. Walang dapat ipangamba ang mga mamamayan kung sakaling tuluyang palawigin ang martial law sa Mindanao. Ito ang pagtitiyak ng AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo na sinabing nirarespeto ng militar ang rule of law at karapatang pantao sa pagpapatupad nila ng batas militar. Si Leo Sarne sa report. Ang bayan ng militar ay kasunod ng panawagan ng Pangulong Duterte sa Kongreso na i-extend ang batas militar sa Mindanao hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay Arevalo, makatutulong ang pagpapalawig ng batas militar sa mas mabilis na rehabilitasyon ng Marawi na lubhang apektado sa rebelyon ng Maulen Terror Group. Paliwanag ng opisyal, mas makapagtatrabaho ang mga engineering brigades ng militar sa pag-ayos ng mga nasirang establishmento at mga bahay sa oras na matiyak ang seguridad sa lugar. Dagdag pa ng opisyal, mabibigyan din nila ng sapat na seguridad ang sino mang magiging bahagi ng rehabilitation process dahil magiging katuwang ng PNP ang AFP sa pag-maintain ng peace and order sa ilalim ng martial law. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne, nagulat para sa Radyo Pilipinas. Hinikayat ng National Nutrition Council o NNC ang mga food chains at food manufacturers sa Pilipinas na gumawa ng mga healthy menu sa kanilang mga customers. Umapila si Deputy Executive Director Azucena Dayanghirang sa mga food makers and food chains na mag-effort upang gawing nutritious at less preservatives ang kanilang mga pagkain. Giit ni Dayanghirang, advokasya ng Administrasyong Duterte ang pagkain ng mga sariwang pagkain. Dahil dito, handa ang NNC na asistihan ang mga food makers at food chains kung paano sila makakapag-formulate ng bagong produkto na less fats, trans fats, preservatives at salt. Samantala, sinabi ni Dayanghirang na bumababa na ang bilang ng mga Pilipino na kumakain ng gulay at prutas. Anya, 7 mula sa